2 taon ang ginugol niya upang mahati ang malaking bato na ito. Nagpaalam si Tanjiro Kamado sa kanyang pamilya na may dalang basket ng uling sa kanyang likod. Siya ay nagtungo sa nayon sa ibaba ng bundok. Pagdating, masayang binati siya ng mga taga-nayon, at pinasalamatan siya sa lahat ng tulong niya habang nagtitinda siya ng uling. Dahil walang laman na ang kanyang basket at mabilis na lumalapit na ang gabi, oras na para maglakbay paakyat sa bundok. Sa paanan, hinarang siya ng isang matandang lalaki na nag-aalok sa kanya ng matutuluyan para sa gabi, dahil masyadong delikado. Hindi ba nito alam na nangangaso ang mga demonyo sa gabi? Naalala ni Tanjiro ang kanyang lola, na nagkukwento tungkol sa mga demonyo, ngunit tiniyak niya sa lalaki na ang kanyang matalas na pang-amoy ay magpapanatiling ligtas sa kanya sa gitna ng bagyo ng nyebe. Ngunit hindi ito tumatanggap ng hindi, kaya si Tanjiro ay napilitang tanggapin ang alok nito. Umakyat siya sa bundok kinaumagahan. Napansin ni Tanjiro ang halimuyak ng dugo habang papalapit siya sa tahanan ng kanyang pamilya. Nagpanik. Nagmamadali siyang bumalik para lang makitang totoo ang kanyang pinakamasamang bangungot. Pinatay ang kanyang pamilya, nakaawang ang pinto, nabahira ng dugo ang bagong bagsak na nyebe. Ang kanyang kapatid na babae, si Nezuko, ang tanging mainit pa rin, binuhat niya ito, naglalayong maghanap ng doktor. Biglang napukaw si Nezuko sa isang kakaibang animalistic state, malinaw na hindi na tao. Sa pagpupumiglas, napunta sila sa ibaba. Inatake siya ni Nezuko habang sinusubukan ni Tanjiro na malinawagan ang kanyang kapatid. Ang mali siya sa mga mata nito ay nawala saglit, at siya ay nagsimulang umiyak nang may lumitaw na isang swordsman na tumatakbo patungo sa magkapatid, kaya itinulak ito ni Tanjiro. Ang swordsman ay galit na galit at hinihiling na malaman kung bakit niya pinoprotektahan ang isang demonyo. Ipinaliwanag ni Tanjiro na ito ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit ang swordsman ay binaliwala ito. Sinusubukang kumbinsihin ni Tanjiro ang swordsman na ang kanyang kapatid na babae ay hindi kumakain ng tao. Iginiit niya na gagawa siya ng paraan upang mabago ito, ngunit sinabi sa kanya ng swordsman na hindi na ito maibabalik. Lumuhad si Tanjiro at nagmakaawa sa kanya na iligtas ito habang hawak nito ang espada sa lalamunan ng kanyang kapatid. Naalala niya ang sarili niyang pamilya, sinaway ng swordsman si Tanjiro, at sinabi sa kanya na ang pagiging mahina ang rason ng kanyang kamatayan. Ang kanyang pagkabigo ay humantong sa kanyang kapatid na babae na mahuli at walang paraan na mapoprotektahan niya ito. Puno ng galit, bumangon si Tanjiro at naglunsad ng frontal attack. Binato niya ang swordsman at direktang sumugod sa kanya gamit ang kanyang palakol, ngunit nawalan siya ng malay bago niya ito matamaan. Ngunit ang palakol ay nawala. Saan ito? Biglang tumama ang palakol sa isang puno sa tabi ng ulo ng swordsman na ito. Namangha siya na ginulo siya ni Tanjiro gamit ang bato matapos siyang mawalan ng malay. Nakalaya si Nezuko at lumapit sa kanyang walang malay na kapatid, ngunit sa halip na lamunin siya, lumingon siya sa swordsman habang pinoprotektahan si Tanjiro. Itinago ng swordsman ang kanyang espada at nagpas siyang iligtas silang dalawa. Nang magising si Tanjiro, nakita niya ang kanyang kapatid na babae sa tabi niya na may kawayan sa nguso. Sinabihan siya ng Demon Slayer na hanapin ang isang matandang lalaki na nakatira sa paanan ng bundok Sigiri at banggitin ang kanyang pangalan. Siya rin ay nagbabala kay Tanjiro tungkol sa paglalantad sa kanyang kapatid na babae sa sikat ng araw. Matapos mawala ang swordsman, umalis si Tanjiro at ang kanyang kapatid na babae. Bumili si Tanjiro ng basket, straw, at kawayan mula sa isang magsasaka habang papunta sa Mount Sigiri at ginawa itong backpack para sa kanyang kapatid na babae para makapaglakbay sila sa araw nang hindi nababahala sa araw. Huminto ang dalawa sa isang templo nang malapit na ang gabi. Habang umaakyat sila sa hagdan ay naabutan ni Tanjiro ang amoy ng dugo at nakita niya ang isang demonyo sa loob, na pinagpipiestahan ang isang bangkay. Ang demonyo ay umatake, nagtatanggol sa teritoryo nito. Halos hindi umiwas si Tanjiro habang nilalaslas ang lalamunan ng demonyo gamit ang kanyang sandata. Tumakbo si Nezuko upang iligtas ang kanyang kapatid, nagtagumpay na hindi peralin ang kanyang pagnanais na kumain, at sinipa ang ulo ng demonyo. Sa paniniwalang patay na ang demonyo, nagulat si Tanjiro nang magsimulang gumaling ang katawan nito at ang pugot na ulo ay patuloy na nagsasalita at tinubuan ng mga paa. Ginamit niya ang kanyang sandata upang aipin ang ulo ng demonyo sa isang puno habang ang katawan nito ay umaatake at nagpapunta sa kanya sa bangin, ngunit hinayla siya ng kanyang kapatid na babae pabalik bago siya mahulog.
Hindi sigurado kung paano papatayin ang demonyo, nakatayo doon si Tanjiro nang may lumitaw na lalaking nakamaskara sa likuran niya at sinabihan siyang hindi niya ito kayang patayin ng kutsilyo. Naghintay siya ng napakatagal, at sumikat ang araw, na siyang pumatay sa demonyo para sa kanya. Naramdaman ng lalaking nakamaskara na maaring napakabait ni Tanjiro para pumatay kahit isang demonyo. Nagpakilala ang lalaki, at naisip ni Tanjiro na ito ang taong sinabi sa kanya upang hanapin. Bagamat sa tingin nito na si Tanjiro ay hindi sapat para maging isang Demon Slayer, binigyan niya pa rin ang kanyang lumang apprentice ng benepisyo ng pagdududa at nagpa siya na subukan ito. Pagkatapos tumakbo pabalik sa kanyang tahanan sa paanan ng bundok, sinabi sa kanya ni Urokodaki na dito magsisimula ang tunay na pagsubok. Sinusundan ni Tanjiro ang lalaking nakamaskara sa bundok hanggang sa bigla itong tumigil. Kung makakabalik si Tanjiro bago sumikat ang araw, papayag siyang sanayin ito. Isang piraso ng cake, tama ba? Sa kanyang pagbaba, mabilis na nalaman ni Tanjiro na ang buong bundok ay bitag. Ito ay magiging mas mahirap kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ng isang nakakapagod na gabi ng pag-iwas sa mga bitag, halos inabutan na si Tanjiro ng time limit. Sa pag-alala sa sulat ni Giyu, ang swordsman, pumayag si Urokodaki na sanayin ang bata at alagaan ang kanyang kapatid na demonyo. Upang simulan ang kanyang pagsasanay, kailangan niyang bumaba sa bundok. Habang nagiging mas madali ang bawat pagbaba, ang mga bitag ay nagiging mas nakamamatay, hanggang sa pinayagan siyang magdala ng espada, na nakakatulong ngunit nakakahadlang din, dahil hindi siya sanay sa sobrang bigat. Pagkatapos ay tinuruan siya ng lalaki kung paano gamitin ang espada sa labanan. Itinuro niya kay Tanjiro ang isang espesyal na pamamaraan ng paghinga na tinatawag na total concentration breathing at nangangako na ipapakita sa kanya kung paano gamitin ang lahat ng 10 uri ng water breathing na siyang specialty niya. Isinagawa niya ang lahat ng itinuro sa kanya ng lalaki sa sumunod na 6 na buwan, ngunit kulang pa ito. Tumingala si Tanjiro, bigo, nang makita ang isang batang lalaki at isang fox mask na lumitaw sa ibabaw ng malaking bato, na nagsasabi sa kanya na huminto sa pagreklamo. Ang bata ay tumalon mula sa malaking bato at sinabihan si Tanjiro na sagu din siya. Tumawa ito nang makitang nag-alala si Tanjiro dahil espadang kahoy lamang ang gamit nito. Pinagalitan niya si Tanjiro dahil wala itong natutunan. Ang simpleng pag-uulit mula sa memorya ay hindi ginagawang isang master. Kailangan niyang ipasok ang mga aral sa kanyang katawan upang hindi niya makalimutan hanggang sa maging pangalawang kalikasan ang mga ito. Pagkatapos mawalan ng malay si Tanjiro, ipinagkaloob niya si Tanjiro sa isang maliit na batang babae na biglang lumitaw. Nang magising si Tanjiro, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Makomo at ang lalaki bilang si Sabito. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng total concentration breathing, at sinabi sa kanya na ang tanging paraan upang tunay na makabisado ito ay ang pagsasanay hanggang sa siya ay mamatay. Sa susunod na 6 na buwan, iyon mismo ang ginagawa niya, humihinto lamang pag malapit na siyang mamatay. Isang araw, sa tingin ni Tanjiro ay sa wakas ay matatalo na niya si Sabito sa isang duel. Pareho silang sumunggab sa isa't isa, sa isang iglap na tapos na ito. Ang talim ng sandata Tanjiro ay humiwa sa maskara ni Makomo, na nagpapakita ng isang ngiti sa ilalim nito. Handa na si Tanjiro sa wakas. Ang sumunod niyang nalaman, wala na ang dalawang misteryosong bata, hindi ang maskara ang tinaga niya kundi ang malaking bato. Iniugnay ni Tanjiro ang kanyang tagumpay sa pagtuklas ng opening thread. Kapag siya ay nakalanghap ng amoy, ito ay nagsilbing isang sinulid na gumagabay sa kanyang talem sa kahinaan ng kanyang kalaban. Lumitaw si Urokodaki sa kanyang likuran, na umamin na naisip niyang ang pagputol ng malaking bato ay magiging imposible dahil hindi niya nais na magpadala ng isa pang estudyante sa kanilang kamatayan. Wala na siyang maituturo pa sa kanya, ngunit hindi ito ang katapusan ng kanyang mga paghihirap, ang simula lamang. Sinabi ni Urokodaki kay Tanjiro na ang mga demonyo ay nakakakuha ng lakas ayon sa bilang ng mga taong kanilang nakain, at ang ilan ay nakakakuha ng kakayahang gumamit ng mga blood demon arts. Sinabihan siya ni Tanjiro na kumustahin ang dalawang bata na nakilala niya, na ikinagulat ni Urokodaki, paano niya nalaman ang mga pangalan ng mga patay. Pagdating sa final selection, namangha si Tanjiro sa out-of-season na Wisterian na nakapalibot sa bundok, ipinaliwanag ng isang pares ng kambal na babae kung paano kinasusukliman ng mga demonyo ang bulaklak na ito at, dahil dito, nakulong sila sa bundok. Kung sino ang makakaligtas sa loob ng 7 araw, ay papasa sa final selection.
Sa unang araw, isang demonyo ang umatake mula sa itaas, na nakipagtalo naman agad sa isa pang demonyo na nagpakita din bigla, na nagpapahintulot kay Tanjiro na patayin ang dalawa ng sabay-sabay, pareho silang naging abo. Tulad ng ipinaliwanag ni Urokodaki, ang mga Nichirin sword ng Demon Slayer ay ang tanging bagay maliban sa araw na maaaring pumatay ng mga demonyo. Nakalanghap si Tanjiro ng isang nakakatakot na amoy, at narinig ang sigaw ng isa pang aplikante. Lumingon siya upang makita ang isang higanteng demonyo na puno ng mga braso na humahabol sa kanila. Matapos makitang nilamon nito ng buo ang isa pang aplikante, pumasok si Tanjiro upang iligtas ang isa pa. Nagalit ang demonyo matapos tanungin kung nasa parehong panahon sila. Inamin nito na nakalamon na ito nang hindi bababa sa 50 na aplikante na maging Demon Slayer, kabilang ang 13 na estudyante ni Urokodaki. Tina-target niya ang mga ito dahil si Urokodaki ang nagpakulong sa kanya sa bundok sa loob ng 47 na taon. Nang ilarawan ng demonyo sina Momoko at Sab ito, nagulat si Tanjiro nang malaman niyang patay na sila, at ang demonyong ito ang dahilan kung bakit. Ginagamit ng demonyo ang kanyang emosyon laban sa kanya, na nag-uudyok kay Tanjiro na mawalan ng kontrol at atikihin ito habang galit. Nag-aalala si Makomo kung mananalo si Tanjiro, bagamat hindi masabi ni Sab ito dahil ito lamang ang nakahiwas sa malaking bato. Hinedbat ni Tanjiro ang braso ng demonyo at tumakbo rito, mas papalapit sa inakala ng demonyo, bagaman hindi nag-aalala dahil ang leeg nito ay napakakapal, halos kasing kapal ng bungo nito. Gumamit naman si Tanjiro ng water breathing at pinutol ang ulo ng demonyo gamit ang first form, water surface slash. Lumapit si Tanjiro sa mabilis na nawawalang anyo ng demonyo, nakalanghap ng amoy ng kalungkutan, at iniunat ang kanyang kamay, nagdarasal na naway hindi ito maging demonyo sa susunod na buhay. Sa dilim, nakita ni Tanjiro ang mga kaluluwa ng lahat ng iba pang estudyante na hindi mapalad, sa wakas makakapagpahinga na sila. Sa mga susunod na araw, sinubukan ni Tanjiro na humanap ng paraan para maibalik ang kanyang kapatid, ngunit wala ni isa sa mga demonyong tinatanong niya ang may sagot o handang sumagot. Pagkalipas ng 7 araw, nakita ni Tanjiro ang kanyang sarili sa shrine kung saan sila nagsimula, nagulat nang makitang 4 na lang ang nakaligtas sa final selection. Ipinaliwanag ng kambal na mayroong 10 ranggo, magsisimula sila sa pinakamababa, ang Mizunoto. Sila ay itinalaga ng isang uwak para sa komunikasyon 3 uwak at 1 maya. Hinihiling ng isa sa mga batang lalaki ang kanyang Nichirin sword at nagalit lamang nang malamang kailangan pa nilang maghintay ng 15 araw para ito ay magawa mula sa mineral na kanilang pinili. Samantala, isang lalaki ang nakatanggap ng paunawa mula sa isang Kasugai Crow na mayroon lamang 5 nakaligtas sa kabuuan. Dahil sa pagod, kinaladkad ni Tanjiro ang sarili pabalik kay Urokodaki. Nakita si Nezuko nagising sa unang pagkakataon mula nang dumating sila. Nakita ni Urokodaki ang dalawa at niyakap sila. Ipinagpalagay niya na sa halip na kumain ng tao, maaaring matulog si Nezuko upang mabawi ang kanyang lakas. Pagkatapos ng 15 araw, handa na sa wakas ang sword ni Tanjiro. Nasa sabik ang swordsmith nang makita ang kulay ng buhok ni Tanjiro, umaasang maging kasing kulay din ito ng buhok nito, ngunit nabigo siya nang maging itim ang talem. Wala masyadong impormasyon sa itim na talem. Maliban na lang sa mga gumagamit nito ay karaniwang hindi nabubuhay ng matagal. Pagkatapos matanggap ang kanyang unang misyon, isinuot ni Tanjiro ang kanyang uniforme ng Demon Slayer Corps, isang magaan at malakas na hibla na nakakapagprotekta sa mas mababang pangil ng demonyo. Bago sila umalis, inabot sa kanya ni Urokodaki ang isang kahon upang dalhin si Nezuko. Pagdating sa bayan ng kanyang unang misyon, nag-cruise ang landas ni Tanjiro kasama si Kazumi, ang huling taong nakakita ng pinakabagong biktima na buhay. Dinala niya si Tanjiro sa lugar kung saan nawala ang kanyang mahal sa buhay. Isang babae ang patulog na sana sa ibang bahagi ng bayan, sumusunod sa kanya ang isang itim na nasa sahig. 2 braso ang umusbong mula sa sahig habang binabalot siya nito. Nalanghap ni Tanjiro ang amoy nito at nagmamadaling hanapin ito, ngunit walang laman ang eskinita. Sinaksak niya ang lupa kung saan pinakamalakas ang amoy, na nagpahayag sa demonyo at batang babae na nakatago sa ilalim ng lupa. Ang pagtanong kung nasaan ang ibang mga babae ay umani lamang ng galit na tili ng demonyo. Ibinigay niya ang babae kay Kazumi, na nabigla nang malaman na may mga demonyo. Naalala ni Tanjiro ang huling impormasyon na ibinahagi ni Urokodaki na tungkol sa unang naging demonyo.
Mahigit 1,000 taon na rin ang nakalipas. Ang nilalang na tanging nakakalikha ng demonyo, si Muzan Kibetsuji, at maaaring ang tanging makakasagot sa kanyang mga tanong. Sinubukan ni Tanjiro na tamaan ang demonyo sa ilalim ng lupa ngunit hindi matamaan ang lahat ng mga vulnerable na spot nito. Dahil pareho ang amoy ng tatlong demonyo, halatang nahati sa tatlo ang isang demonyo. Matapos itong makaiwas muli, sinubukan ng demonyo na sunggaban si Tanjiro, bago niya ito maabot, nakatakas si Nezuko mula sa kanyang kahon at agad na prinotektahan si Tanjiro.